Who are we really? Are we shaped by our childhood, by the people around us, or by the struggles and dreams we carry every day? As teenagers, ang dami nating pinagdadaanan. Pressure sa school, expectations ng pamilya, friendships, insecurities, failures, and even the way social media affects how we see ourselves. Sometimes we change depending who we're with. Sometimes we feel lost, pressured, or unsure kung sino ba talaga tayo. But maybe that's because our identity isn't made from just one experience. Maybe we are like a mosaic, made up of different pieces. Some pieces are happy memories, some are painful experiences, and some are moments that change us without us even realizing it. This is the Mosaic Self-Identity Theory, a theory that explains how our childhood experiences, environment, self-worth, and personal growth all connect together to shape who we are. And through this documentary, we'll hear the stories, struggles, and experiences of today's youth to understand how every piece becomes part of our identity. My name is Destiny Pico. I'm 16 years old. Si Jonas Zamora Peronilla, 17 years old. My name is Janelle Carpio Benches. I'm 18 years old. Samuel Martin at 18 years old. Anaya Chavez, 13 years old. Sa akin yung tumatak sa akin is during ng pandemic kasi hindi lang, syempre hindi ka makikita ng kaibigan. Pero doon rin yung time na natutunan ko sa sarili ko na may kaya pala akong gawin sa parang akala ko hindi ko pala kaya. Para sa akin yung mga time na nakipaglaro ako sa mga pinsan ko sa family ko. Yung paglalaro ko ng basketball, nakatulong ito sa aking identity kasi hanggang ngayon, lagi kong gustong may ginagawa physical activity. Yung pinaka-core experiences ko na tumatak sa akin is nung nasa babang-baba ako and parang lugmok na lugmok ako noon. Pero may classmate ako na nag-invite sa akin sa church and nakilala ko si Lord sa buhay ko. And ayun, marami akong natutunan. Sa akin po yung mga ko, which is yung core memories ko po, which is yung pagkabata ko, which is traumatic. Then, yung mga ginagawa ko po noon, kailangan ko po siyang baguhin. Dati kasi, nung bata ako, mahilig ako maglaro sa labas, lagi ako naglalaro. So, hanggang ngayon, hindi ko kaya pag isang araw na wala akong ginagawa. Parang gusto ko lagi akong ginagawa physical activities. Yung childhood ko po kasi is traumatic, which is kakasabi ko na po kanina. And yung childhood is suicidal. I try to kill myself more than 10 times po. Then, kung paano po ako ngayon, kailangan ko siyang hubugin sa Diyos ko. Nakapagod sa akin yung childhood ko para maging mas mature ako ngayon. And yung dahil nga bata tayo, may mga naiisip tayong, may mga hindi pa tayo naiintindihan sa mundo. Pero dahil sa mga naranasan ko na yun, mas tumatag ako at nakayanan ko yung mga pagsubok na dadating pa. Siguro nung very childhood ko, lively, exciting. Pero eventually, parang shy. Pero, by my experiences nung tumagal na ako, parang, ayun, bumalik na ako sa lively. Pero parang mas matured na than before. Siguro nakatulong siya sa akin para maging mas mature sa mga bagay na kailangan kong maging mature ng aga.
para sa akin yung awkwardness ko, saka yung mga parang feeling ko na hindi ko nami-meet yung standards ng mga tao sa paligid ko. Yung insecurity ko na yon is doubt ko sa sarili ko and mabilis ako mag-give up sa isang bagay. Nung gagawin ko pa lang, pero yung nasa isip ko, failure na agad. And dahil doon, mas natutunan kong i-push yung sarili ko na gawin muna at magtiwala lang. Kasi nagsastruggle ako sa pagising ng maaga. At pag late ako nagigising, hindi na nagigising ako sa araw ko. Hindi ko nagagawa yung mga gusto kong gawin. So, tapos ako na upang mag-grow at magising ako lagi na maaga. So, yun, ang experience ko, pag nagigising ako ng maaga ngayon, is nagagawa ko na yung mga kailangan ko gawin. Higiging ko na. I think yung very struggles ko dati is syempre hindi lang sa katawan pero also rin sa beliefs ko kasi pwede maging wrong beliefs pero ayun, tumulak pa rin sa akin na magsabi pa rin ng katotohanan kahit minsan medyo mali. Sobrang positive ng mga tao sa paligid ko at dahil sa kanila, natutunan kong magtiwala at mahalin yung sarili ko na kaya kong gawin yun at kailangan ko lang ng confidence at magagawa ko siya. Sobrang thankful ako sa mga tao sa paligid ko na nagtitiwala sa akin. Yung mga tao ko sa paligid ko, lagi akong sasabihan na pag may gusto ako, dapat pagtrabahuan ko ito. At yun, sa ngayon, ang pagtingin ko sa sarili ko dapat parang lagi ko dapat pinagtrabahuan yung bagay. Yun ang motivation ko, which is, kailangan ko pong maging confident sa sarili ko. I have to trust myself again and again. Paulit-ulit ko silang nagsasabi, nakakahindi na po. Pero, ayun po, hanggang sa natauhan ko. Siguro, mas nagiging grow ako, mas naging secure ako sa mga bagay na meron ako, sa mga qualities na meron ako na unique sa akin. After hearing different stories from today's youth, one thing becomes clear. No one is shaped by just one experience. Our childhood memories, the people around us, our struggles, insecurities, dreams, and even the moments we try to forget all become part of who we are. Just like a mosaic, not every piece looks perfect on its own. There are broken pieces, faded pieces, and unfinished pieces. But when everything comes together, they create something meaningful. The mosaic self-identity theory reminds us that identity continuously grows and changes through every experience, relationship, challenge, and choice we make.